Travels for Titless, Switzerland. Welcome to Switzerland! Imagine mo, walang laman yung train. Parang kami lang yung may-ari ng train. Oh, nobody's here. Now we're going to Zurich, HBC. Hi! Hello again! Dito sa Luzerne, nagstay kami sa Ibis Hotel. Maliit ang mga rooms, pero malinis. At isa sa pinakagusto ko dito ay sulit ang breakfast. Maaga kami gumising at nag-breakfast dahil ngayong araw ay pupunta kami sa Engelberg. Ang Engelberg ay 45 minutes away from Luzerne. Kung mapapansin ninyo ay may mga lockers dito sa train station. Maaari kayong mag-iwan ng mga maleta ninyo habang kayo ay namamasyal. Pero kailangan ninyong magdala ng credit card dahil hindi sila tumatanggap ng cash. Ang Engelberg ay 45 minutes away from Luzerne. Ito ay isang mountain resort sa central Switzerland. At ang official language dito ay German. Ang ganda ng scenery dito, puro green. Malinis ang paligid, sariwa ang hangin, at malamig ang temperatura. Hello. I love Switzerland. Kami ng Mount Etlis. Ang capital ng Switzerland ay Bern, at ito ay isang neutral na bansa since 1516. It is home to 13 UNESCO World Heritage Sites at ang currency nila dito ay tinatawag na Swiss francs. Alam niyo ba na ang Switzerland ay isa sa mga top countries sa mundo na mataas sa Better Life Index? Ang Better Life Index ay minimeasure ang well-being ng isang society. Ang ibig sabihin nito ay mataas ang kanilang quality of housing, income, jobs, community, education, environment, governance, at health. Sana all! For 13 years now, mataas din ang Switzerland sa Global Innovation Index. It measures global economies on public and private innovations in science and technology. Mababa din ang crime rate nila dito. Nandito na tayo sa bayan Yun nga ng lang, Engelberg. mataas talaga ang cost of living dito sa Switzerland. Pagkababa namin ng tren, ang unang pinuntahan namin ay ang restroom. So, dito sa Switzerland, ayan, pag magsi-CR ka, Oo. kailangan mo ng 1 franc. 1 franc. Sakto. Hindi pwede 2 francs. Hindi pwedeng barya. Hindi pwede 5 Hindi francs. pwedeng Oh. euro. Hindi pwede euro. 1 One franc. franc. So, magkano ang 1 franc is 64. 64 pesos. So, bawat euro dito ay 64 pesos. So, we're waiting for the bus going to the top of Engelberg. We're going to Mount Etlis. Pero look at the view. Ang ganda. Yan, marami kaming naghihintay. Iba't ibang lahi. Ayan. So, that's our bus going up Mount Etlis. Yan, sasakay na kami. Meron pa siyang maligayang pagdating sa Mount Okay. So, akit kami ngayon sa Mount Etlis. Nandito na kami ngayon sa loob. Pagdating namin sa Mount Titlis, ay kailangan namin sumakay ng Titlis Express Gondola. Ito ay isang modern gondola na dadalhin ka from Engelberg to Trubsee. It moves around 2,400 people per day. Nice. Tayo kami ni Lolo Mons, Kilo Bites. Kindergarten. So, ito-close na yung door. Okay. Oh. And we're going up! We're going up! Ay, wala ka pa pala. Matubigin pa ba ba? Gusto mo dito pa ba? Ayoko. Umaakit na kami.
Sinanginig ka pa. Ay, ako nanginig. Saya-saya. Nakakamangha sumakay sa gondola. Ang ganda ng view sa paligid. Nakikita mo ang Swiss village sa baba at ang magagandang greenery sa paligid, pati na ang Swiss Alps. Medyo nakakatakot, syempre. Pero kung iisipin mo, ang gondolang ito ay Swiss-made at sikat ang Swiss technology bilang quality-made. So awesome! What an awesome view! Medyo nakakatakot nga naman umakyat kasi wala kang seatbelt. Yung anak namin, grabe ang kaapit dun sa upuan ng gondola. At yung asawa ko naman at father-in-law ay medyo takot sa heights. Noong 1927, nagkaroon ng first aerial cableway sa Switzerland. At noong 1943, nagkaroon naman ng first chairlift dito to carry hikers during the summer. At noong 1695 ay nagawa na ang Section 1 ng cable car na ngayon ay sinasakyan natin. Wow! We're going up in a way! Yes. It's already far away from us. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Sa Tita May. Nakarating na nga kami sa Section 1. Dito sa lugar na ito ay mabibisita ang Lake Trubsee. Palabas pa lang kami ay sinalubong na kami ng malamig na klima. Tumigas yata yung kamay ni Daddy sa sobrang lamig dito. Ano sa'yo, Dad? Ay, naku, sa sobrang lamig, anak lang. Grabe. Negative 2 degrees kasi dito. Super lamig. Kaya put my nose out. Okay. Ito sa hindi pa kami nakakalabas niya. Mamaya malamig. Pagkatapos nga namin magpahinga, ay nagsimula na kaming maglakad sa tabi ng lake. Bigla akong napareflect that one of the things that makes us feel alive is trying out something new. Bago tong experience na to, kaya siguro go kami maski malamig. Beautiful Switzerland. One more day. Switzerland. Welcome to Sport Fitness. Switzerland. Sarap maglakad. May waterfalls. Kitang-kita dito ang greenery, merong waterfalls, at maglalakad kami palapit doon sa Lake Trubsee. So we are here at Mount Titlis. Look at the view. May waterfall sa likod. Those are the cable cars. Ayun. Diba? Dito kami nanginginig. Ang Lake Trubsee ay isang alpine lake. Ang alpine lake ay isang body of water na nasa itaas ng bundok. Ito rin ay isang hydroelectric power reservoir na nagsusupply ng kuryente sa mga underground power stations. Ang galing ano? Maaari kang mag-hiking, mag-rowboating, at may iba't iba pang activities dito sa paligid. Hi! Kaway kayo! Nagutom na yata yung anak namin sa kakalakad, kaya naghahanap na siya ngayon ng makakainan. Nasaan daw ang restaurant? Uy, tingnan nyo.
Nagro-roboting sila. Parang ang saya. Siyempre, hindi rin naman mawawala ang picture taking. Kaya nag-stop kami at picture-picture. Malayo-layo na rin ang nilakad namin. At nung nakita na nga namin ang ganda ng lake, ay nag-decide na kami na bumalik sa loob dahil palamig na ng palamig. Malayo-layo rin ang lalakarin namin pabalik at pa-incline pa ito. Nararamdaman ko na ang hingal at pinagpapawisan na rin ako. Yan. So, inclined na to, paakyat. Yan. Pagod na mga tao. At least na-exercise tayo, napawisan tayo. Okay. At dahil nga pagod na kami, ay nag-stop muna kami sandali. Nakakahingal. Madali pa baba, pero ang hirap paakyat. Look at that. Yun eh. At natatanaw na namin ang building na pinanggalingan namin. Alam mo yung feeling na hingal ka na at pawis na pawis ka. Pero at the same time, nilalamig ka. Uhaw na rin pala yung anak ko dito. At naghahanap na siya ng tubig. Ayan, malapit na kami sa restaurant. May restaurant paakyat. Yan. Tapos na rin kami. Yung pa yung mga kasama namin. So, may toilets din doon sa taas. So, this is the... Dito nga kami pumasok sa Tetlis Burj Hotel, Trubsi. Naghanap-hanap kami ng aming table at kung saan kami maaaring kumain at magpahinga. Hanap tayo ng kainan. So, ito yung kainan. Ayan. Ginutom kami sa aming pagha-hike kaya magla-lunch na rin kami dito. Halika, samahan nyo kami. The usual na nasa 20 Swiss francs yung pagkain. Slice A slice of... So yan, mga nag-arrange yung food nila sa the usual 20 Swiss francs. 5 francs and 50 centavos, roughly equivalent to 400 pesos. 400 pesos na tubig. Isang bottled water sa Switzerland ay 400 pesos. So anong tips mo? Tip dito is huwag ka mag-convert sa peso. Yeah, sobrang mahal siya. Tatlong inumin na 400 pesos each. So, isang mineral water bottle is 400 pesos. Yan. Tapos yung salad ay how much namang around 21 Swiss francs. So, approximately how much yung salad? 1,500 ang small bowl of salad. To 400 pesos. So, don't convert kasi ano siya, very expensive siya. But look at the view. Yan, ganda. Nakakamangha naman talaga ang view. Tingnan mo yung anak namin, nakatingin sa labas ng bintana. Habang kumakain kami, ay natanaw namin yung parang zipline nila. Whee! Tingnan mo, parang ang saya. Simple. So dito sa Switzerland, dapat kanya-kanyang ligpit ng pagkain. Hindi ka mag-iiwan ng pagkain dyan. Okay, okay. So this is the CR sa Mountain Place. Parang cabin style siya. Akit pa kami sa next level para sa next cable car. Ayan.
At ngayon ay aakyat naman kami sa Section 2 upang sumakay na naman sa isang cable car. So, aakyat pa kami ng isa pang mas mataas na level. Papataas pa kami lalo. Whoa! Look at that view. Whoa! May crossby mo. Ice-covered peaks. Ice talaga. Tuloy ang pag-akyat natin sa Mount Titlis at nandito na nga tayo sa Section 2 ng kanilang cable car. Wala nang clouds, wala nang... Section 2 runs between Stand Station and the Titlis Summit Station. Pag nakarating tayo sa Titlis Summit Station, ay sasakay naman tayo sa kanilang Titlis Ruta Air. Close your eyes. Okay, mag-focus ka lang. Ganda ng ano, pero ang taas. Taas na niya. Alo. Isa sa mga napaisip ako habang umaakyat ng Mount Titlis ay kung paano naging one of the most developed and prosperous places ang Switzerland in the whole world. Paano siya nakakagawa ng efficient transport systems at magagandang tourist attractions pati na mga restaurants sa itaas ng bundok? Ayun, generator ba yan? Ano yan, di ba? Oh, Lower something. pero wala nang purpose. The Swiss are known for being hardworking, disciplined, and very particular about doing things. Hindi madali mabuhay sa Alps. The land is mountainous, and the winters can be very harsh. Historically, people had to learn to be resourceful, organized, and careful with what they had. You can still see this mindset today. Dito sa Switzerland, everything is so efficient. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, gumaka daw yung cable. Sis, nakadaan ka kasi sa Ba't hindi nag-slide sa cable to card? Now let's take time to appreciate the cable ride. Taas na natin. wow. Pinagpala talaga ang Switzerland sa gift of nature. Pero alam mo, ang tunay na biyaya sa kanya? Ito ay ang mga bawat henerasyon ng mga taong nag-alaga sa kanya upang ito ay mapaunlad. Kaya ang Switzerland ngayon, you are not only seeing a beautiful scenery, you're also seeing the result of years of discipline, honesty, ingenuity, love for country, and hard work. Yan na. Atak na tayo. Atak. 4, 3, 2, 1. What beside Switzerland? Alam niyo ba na ang Mount Titlis ay 10,623 feet above sea level? Ang Mount Titlis ay sikat sa mundo dahil sa revolving cable car. Ang tawag dito ay Titlis Ruta Air. Umiikot ito habang paakyat ka sa Swiss Alps,
binibigyan ka nito ng 360 degrees view. At pag-akyat mo sa pinakataas, ay tiyak makakakita ka ng maraming snow. Okay na. It is our first time to ride the Titlis Ruta Air as a family. Malamig pero masaya. Moments like these remind me why family travel is precious. It's not just about the destination. It's about watching each other rediscover joy. Ice park. Sobrang nakakamangha nang paakyat kami ng paakyat sa Swiss Alps. I'm out of words. Ang masasabi ko lang is, wow. I'm amazed with God's creation. But at the same time, I'm so amazed with Swiss technology. Imagine making this innovation of going up to the Swiss Alps. Iikot na para kita nyo lahat, di ba? So, steady ko lang yung camera mo. Oo. Steady mo lang para iniikot-ikot niya yung view. Oh, yan ang gano'n mo? Yeah. Saya, di ba? Ang mas nag-ikot. Iniikot-ikot niya yung view. Ah, saya. Di ba? Iniikot-ikot ka pa. Para full view. 360 degrees. Walking the cloud. Inabot ng 5 minuto ang ride sa Titlis Ruta Air from the stand station up to the Titlis Mount Summit. Yan na yung niebe. Up close and personal. Nilapit na lang. Helicopter. Okay, access Glacier Cave through today is through just the working. Access to the ice fly and people through Glacier Cave. Please, we're up 3,020 meters. This is quite nice here. Part of the French Alps. On the other side, the ice fly, as I said, cliff walk. So welcome to Mount Titlis. Exit or this one. So you have to go this route to the Glacier Cave. Behind the tunnel, go to the end of the tunnel up on the cliff walk to the ice fly, okay? Pumunta tayo sa ice park. And the fifth floor is outside, enjoy yourselves outside, nice weather at the moment, so welcome to Mount Titlis, exit or this walk. Siap-siap turun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's going to be very cool. At paglabas namin ay sinalubong kami ng sobrang lamig na klima at puro snow na view. Nagpa-picture kami dito sa sign ng Ice Flyer and Cliff Walk at naglaro din ng snow. Ang anak namin nangongolekta pa ng snow. Iuuwi daw niya. Kumuha pa siya ng paper bag at dito niya pinasok ang kanyang take-home snow. Naghulog sa bato. Ano nangyari? Sige nga, ulitin mo. Ano, ayun, what did you, yellow? Sige nga,
labas mo nga yung yellow mo. Labas mo yung yellow. Anong binaon mo dito sa Mount Titlis? What's this? Hindi na ba kapunta ba? We're here in Mount Titlis and grabe nakakapagod maglakad. Is it fun here? Yes, but almost dapat dito may class. This time, papasok naman kami sa Titlis Glacier Cave. It's a glacier. Look at it. Pumasok din kami sa Titlis Glacier Cave. Ito ay isang 150-meter long ice tunnel. Located ito 20 meters beneath the glacier surface. Malamig at madulas sa loob. Dahan-dahan kaming naglakad sa loob ng tunnel at nakahawak sa railings dahil madulas talaga ang yelo. It's all ice. Ses, where is libre with wet po naman kami, Ses. Yan, na-video kayo. Thank you, Ses. We were able to reach Mount Titlis Glacier. Is now. Napakalamig dito sa loob ng ice cave at it is indeed a unique experience. Ice caves are formed when water from the surface of a glacier melts and it finds its way downhill, often into cracks. This slightly warmer water then melts a little more of the glacier, carving out a cave from the ice over time. Ang walls ng glacier cave na ito ay gawa sa compressed 5,000-year-old glacial ice. Ang temperatura sa loob ay negative 1.5 degrees Celsius all year round. Yung anak namin mukhang natuwa dito sa loob ng cave at sinubukan pang lumuhod habang naglalakad. Nung una ay pinipigilan pa namin siya sa kanyang ginagawa. Pero naisip namin, sige, i-enjoy na lang niya itong ice cave. How about you push you? Medyo kinabahan lang kami kasi gusto niya tumakbo sa loob ng cave. Napakadulas ng floor. Kaya sinabi namin na magdahan-dahan. Dito sa loob ng glacier ay makikita mo ang blue ice walls, sparkling crystals, at mga frozen displays. Nag-freeze lahat dito sa cave. Thank you, Lord. Thank you, Carlos, Ses, and Ice Boy. Ang saya na namin dahil nakarating na din kami sa dulo ng cave. Ano kaya ang susunod? Switzerland. Pagkatapos namin maglakad sa 150-meter cave, ay pumunta naman kami sa Titlis Cliff Walk. Ito ay 3,041 meters above sea level. Sinasabing meron itong highest elevation suspension bridge sa buong Europa. Halika, punta tayo dito. After nung mahabang lakad, ito na. Nakalabas na kami sa isang view. Ayan. There you go. Ay, kakapagod, nakakahingal. But look at the view. Wow, tingnan mo ang view. Para kaming nasa ulap. Ano sasabi mo, ma? Pagod? Maraming pagod. Mama, ano ng tubig? Daddy, ano? Wow, super lamig. Ice flyer, clip walk. Okay. Wow, look at that. So, akyat pa tayo. Sa taas, wala nang makita.
Bakit ka na bumaba agad? At bumaba na nga ang aking mag-ama dahil wala daw silang makita. Puro clouds. At nakasarado din ang suspension bridge. At saka wala nang, ang hirap na ng oxygen dito sa taas. Climate is difficult to breathe. It's difficult to breathe mo. Yung maximum kaya ko is yung yung ito lang part. Ang ganda ng view. High above the clouds. Sobrang sulit ang pagod sa pag-akyat. Dahil elevated siya ay manipis na ang hangin dito sa taas. Medyo mahirap na huminga at talagang nakakahingal na maglakad. So, hindi na natin kinaya yung ginawa ni Gretchen Ho, no? Both oxygen-wise and Yeah, oxygen-wise. Ako tapang-wise marami. Kasi low oxygen-wise. Kaya naman, nag-decide na lang kaming bumalik papunta dun sa loob. Dito na lang nagstay sa loob ang aming mga magulang dahil may heater dito at mas komportable. Sobrang taas na doon. Dito na makahinga. So, kaya nagutom kami. Kaya, Ginutom na naman kami sa aming paglalakad kaya kailangan namin bumili ng tubig at nag-order ng merienda. dito ma'am. Pagkatapos namin magmerienda ay sumakay na rin kami pababa sa cable car. Kung mapapansin nyo ay medyo hapon na kaya puro snow na lang ang aming nakikita pababa. Ito kahawak ko. What a privilege it is to travel, to wake up somewhere new, to wander all day and come back tired but so content, to collect once-in-a-lifetime memories, to see the world with open eyes and an open heart. Oh, isa pang travel quote para sa mga nagdadalawang isip mag-travel at nanghihinayang. You will forget the price of every ticket, but you will never forget where it took you. Gusto nga ni Mami mag-paragliding. It's dangerous. Travel is indeed a wonderful experience, and it is a wonderful way to bond with the people you love. Sulit ba ang travel na to? Yes, masasabi ko, sulit na sulit. Pagdating sa station na to, ay natanaw namin si Mommy, Daddy at Mama na bumaba sa station na to. Buti na lang nakita namin sila. Sakay, sakay. Sakay na, sakay. Ay, akala ko mababa na tayo. Dati yun, Mami. Ayan na, kompleto na gang. Well, okay na din na bumaba sila. At least ngayon, sama-sama kaming na-enjoy ang view sa isang cable car. Kami naman, kanina ano tayo eh. Tuwan-tuwa tayo na bumababa. Saya-saya. Nakakain na kasi. So, anong masasabi natin sa ating trip? Wow. Ayan. Awesome. 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 It is one for the books. One for the books. Ice, ice. Wonderful. What's your adjective? Amazing. Amazing. How about you, Mommy? Amazing. Carlo? Scary. Papa? Scary. Scary. Pero ang ganda, di ba? You know, look at that. Ganda-ganda. Sinabi namin eh. What is special about being 70? Paragliding. Hindi. Gusto mo talagang paparagliding ka? Sige, ako magbubuk tayo. Nagbibiruan pa kami ni Mama na mag-paragliding. Half joke, pero half serious. Sabi mo sa baka nila at saka yung baka natin. Ay, so, rabbit to. Nakita mo? Malusog yung kanilang baka. Ang dami naming kwentuhan, biruan, tawanan, habang bumababa ng cable car.
Hay, sino ba namang hindi mai-inlove sa view na ito? Pero madami. The most meaningful things in life aren't things. Treasure the people, the moments, and the memories that make your heart full. Kaya naman, tuwang-tuwa ako at nagawa ko na rin ang video na ito. Kaya it's nice to document your life. Oh, gawin mo na yung video na yan. Print photos that you've taken. Write those long stories and ideas that you've saved on your mind at ilagay na sa iyong journal. What feels small today will end up being some of your biggest memories later. Ganda ng grass. Ang ganda. Sarap tignan naman. Tingnan niyo yung pababa, oh. Super inclined. Yan na. Yan. We're gonna land. Tulad sa Maynila. Oh, jungle. Whoa! And we're here! Parang aeroplano. Thank you, thank you! Hay, nakakapagod ang aming araw. Pero sulit. Sasakay ulit kami ng bus at ng tren pabalik ng Luzerne. Dito na kami pagbaba sa Engelbert train station. At sumakay na nga kami ng 45 minutes train ride papuntang Luzerne. Nakakapagod ang aming biyahe sa Mount Titlis. Pero kung ganito naman kaganda ang view mo, ay sulit na din. Napaka-busy ng train station dito sa Luzerne. This is the main train station. Sana si Daddy? Yun. At nakita na namin ang arko na Welcome to Luzerne. From here ay sasakay pa kami ng bus papunta sa aming hotel. Nang makarating kami sa Luzerne, ay pumunta kami sa hotel at binaba namin ang aming gamit. Pero hindi pa tapos ang aming araw dahil meron pa kaming pupuntahan. Tingnan mo, parang ang sakit na ng balakang ng mami ko kakalakad. Pero go 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 pa rin siya. Ang Luzerne ay isang magandang lugar sa Central Switzerland. Ito ay importanteng lugar para sa business, travel, culture, and media in the region. Ang main language nila dito ay German, pero most people speak a local dialect of Swiss German, also called Luzerne German. Sikat na landmark sa Luzerne ay ang Chapel Bridge na nakikita natin habang naglalakad tayo. Ito ay isang 204-meter long wooden bridge built in the 14th century. Ang tawag din nila dito ay Kapellbrücke sa German. Ginawa itong Chapel Bridge noong 1333. The bridge was made to help protect the city from attacks at that time. The Kapellbrücke is more than just a bridge. It is a symbol of the country's ability to rebuild after challenges. It connects the past with the present. So beautiful here. May hinahanap kaming restaurant kasi may imimit kaming kaibigan dito. At nahanap na nga namin ang restaurant. Wow! Tingnan nyo yung view. Ang ganda.
and I Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad naman kami dito sa Luzerne. At may nakita kaming isang musikero. At tinutugtugan niya kami ng magandang musika sa tabi ng Ruse River at sa harap ng Chapel Bridge. Dankeschön. Ano, kay minus 1 sa duck? masarap daw yan. Ha? What's the difference between a swan and a duck? It's nice to reconnect with old friends. I'm sure masaya ang aking asawa na nakita niya ulit ang kanyang kaibigan. Doc JT, salamat nga pala sa iyong masarap na pa-dinner ha. What do you say? At naglakad na nga kami patungo sa sikat na Chapel Bridge. What stood out for me wasn't the architecture. It was the quiet moments and happy moments in between. Siyempre maganda rin naman ang lugar, pero ang pinakamaganda ay yung shared happy experiences together. Salamat sa pagsama sa amin sa aming journey sa Engelberg at sa Luzerne. Susunod ay pupunta naman tayo sa Interlaken, Switzerland. See you on our next vlog!